여러분, 안녕하세요. Welcome to Opawaldo Korean class in Korea. So guys, sa mga aspirants po natin, kumusta po kayo? Kumusta po yung pag-aaral niyo? At sana po patuloy lang po na um, nagsusunog kayo ng inyong kilay, no? Doing well, doing good with your study. Keep it up. At sana po ay mabigyan po kayo ng um, positive result pagdating po sa exam nyo sa EPS topic exam, no? So, ito po guys, yung ano natin ngayon is a sample reading test, no? Tungkol po diyon sa paparating yung examination or sa mga baguhan, no, this will be a right time para po manood kayo ng video ko sa mga pinopost ko po dito ay related po talaga pagdating sa EPS topic exam, no? Even the topic exam, KIIP exam, ano na po siya is a broad explanation, no? A broad Korean language discussion. Okay? So sana po you're in a good mood today. This time na manood po ng mga video ko. Okay? So yung video po natin ngayon is quite a sample for the reading exam. Okay? So dito, for 1 and 2, magbigay lang po ako sa inyo ng dalawang sample reading exam para po ma-refresh yung knowledge niyo dyan. Okay. So here we go. So from 1 to 2, okay. 1번부터 2번까지 다음 질문에 답하십시오. So meaning 답하십시오. Answer, no? Please answer the following questions. No, please answer the following questions. Okay? So ito answer. 질문 is a problem or questions. Taong is following. Okay? So dito guys, for number 1, ito, probably lalabas po to sa exam nyo. Itong sample type natin, no? So, hindi man ito yung lalabas na binigay kong sample, but somehow, the same pattern po yung lalabas. At kung labas man ito, so at least, no, so na-review po natin. So, ito. So, So, 1번. So, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Okay, muashimnika, what? No? So, yung clue po natin yan guys, para po mas mabilis. Mabilis po sa inyo na maunawaan kung ano po ba yung keyword ng tanong. So, keyword is 관계인원. No? The 관계인원. 관계인원. 관계 meaning nito is related or relevant. Okay? Related or relevant. So, meaning, pag related, yung given na word dyan, no? Yung tano natin, the word tano, nipo, yan po yung hanapan natin, related doon, no? Connected doon, no? Relevant doon. Meaning, yung choices na hanapin natin, yung connect doon sa word na tinatanong. Okay? So, sana po, na-gets niyo. So, taom tano, so word tano, word. Taom, next. So, guson. So, what? It's what? What is the relevant word to the following word? Or what is the relevant to the following given word? Okay, nipo. Ano po yung nipo? No, nipo. No, nipo is what? Nipper. No, yung nipper, ano po isang purpose nun? So, mabilis lang po sa atin, no, na intindihin pag from English word, ginawa nilang Korean, no? Isinulat lang as Korean or binigyan lang ng term na in Korean, no? Nipo. Okay? Just like television, supermarket, Okay? So, yun yung isa sa mga natin, mga given na siya yung term at madali na lang nating i-catch up, no? So, here we go to the choices for number 1. So, ano po yung choices for number 1? We have kuburida. No? Kuburida. Meaning ng kuburida is what? Kuburida is bend.
no? Parang i-bend natin. Bend. Okay. So, i-bend. Medyo related din siya sa nipper, no? Number 2, Chuldan Hada. Chuldan Hada is cut. Okay? So, cutting guys to cut is our answer. Ito po yung talaga yung sagot. Okay? Kasi ando na eh. So, from choices 1 ako. So, ilbon, ibon, sambon, sabon. Pag ilbon, bend. Pagdating sa ibon, cut na. So, yan yung purpose ng nipper. Diba? Pag kumuha tayo ng nipper, pangkat natin ng yero. Diba? Ganun yung purpose. So, meaning, chuldan hada is the relevant word to this given question or given word na inilagay. No? Nipo. Purpose for the nipo. Meaning, lahat itong choices na to are ang ano niya is the purpose. Yung verb na gagamitin para sa object na nipo. Okay? So, for number 3, tapusin natin. To do rida. No? To do rida is what? Knock. No? To knock, no, ano siya, so kumatok ka ng pintuan, so minsan din yung English term na knock, ginawan lang nokko, no, munol nokko haseyo, please knock the door, no, so nokko. So way back 2019 lumabas po yung knock the door, nokko, so nokko. Okay, so may picture doon na anong ginawa ng 이 사람은 뭐하고 있습니까? So, anong ginawa? Picture doon, nag-knock siya ng door. So, naka-ano siya naka-English na. So, marami ding nalilito doon, no? Sa exam, guys, kailangan nyo lang maging kalma. Huwag kayong padalos-dalos. So, mahaba po yung oras. Kumbaga, doon po sa mga simple na tanong, tulad nito, medyo hindi pa siya masyadong mahirap. Sureball nyo na. Sayang yung points, no? Sayang po. So, wag po kayong magpanic. I-shade nyo po yung tamang sagot na napili nyo. Baka naman, yung sagot nyo, number 2, yung na-shade nyo naman sa answer sheet or during the CBT exam, PBT yung tinutukoy ko ng shaded, na shading your answer. Pagdating naman sa CBT, madali lang po i-change. No? You have to click lang naman, babalikan mo. Sakali, you are confusing in this number, no? Ilbon mo, James nida. So, for example, for number 1, nako-confuse ka, no? Nalilito ka doon sa sagot mo. Pwede mo siyang balikan if you have time. Kasi nga, computer lang, sa mouse ka lang po, no? Gamitin, computer exam siya, CBT. So, you just move the mouse, no? Then, pwede mong palitan anytime yung choices. Okay? Katulad po dito sa pagtitake ko ng level test sa KIP dito in Korea, minsan may mga tanong doon na sadyang hindi ako sigurado. Kaya may time pa ako, pinalitan ko. So, computer-based din, CBT exam. Okay? Ganun lang po. Then, for choice number 4, choida. No? Choida or choida is what? Higpitan, no? Tighten. So, tighten. Okay? Katulad po yan ng higpitan mo yung tali, no? So, yung term na gamitin mo dun is choyoda, no? Choyoyo, meaning choida. Pag kino-convert natin into present form, magiging choyo, yo. Cho. So, yung cho. Okay? Cho. Yung pag-slang ng pagpautos ng mga boss natin, no? So, cho. So, tighten. Okay? Pag luwag naman, so, puruda, puro. Okay? So, dito guys, dito pa lang, para mas madali, para mas mabilis yung pagsagot nyo ng mga ganitong pattern o ganitong uri ng exam na ma-encounter nyo. So, tingnan nyo lang dyan. So, taong, tanwa, kwangi, inun. Okay? Pag may kwangi, no? Kwangi, inun. Kwangi, matik na po, relevant. No? Take note, relevant. Relevant, meaning, kaparihan ng term dyan. No? Hindi po opposite, no? So, dapat hanapin natin yung same meaning or same action na dapat or match para doon sa word na yan. Okay?
So let's proceed to number 2. Number 2. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? So 무엇입니까? So ganun pa din. Kung sa itaas ay relevant, yung number 2 natin is, yung clue lang natin dito guys is pande. Okay? So pante is what? Pande is what? Opposite. Or the antonyms, no? Kabaliktad, no? Kabaliktad. In contrast, no? Kabaliktad po sa salita or sa word na ibinigay na tanong. Okay? So, dito guys, so same pa din. Taong, tanong. So, maron, muashimnika, maron. Okay? Maron, the word, no? The opposite word of the given word to the following word. Okay, ganun po. So, we is off or in, no? Ganun po yun siya. Okay? So, choices. Choices, no? We have the following choices. Ito, chamta, chida, chulta, chita, no? Chida. So, yung word natin is igida. Ano po yung igida, guys? No? Kailangan po nating malaman kung ano po yung igida. Unang-una, ano po yung igida? Igida. The verb igida is to win. So, since igida to win, hanapin natin yung kabaliktad niya. So, kabaliktad to win is to lose. Okay? So, hanapin po natin dyan. So, okay? So, chamda. Chamda meaning to endure. No? To endure. Or the other term is tolerate. It is a wrong answer. No? Chamda. Chammayo. Okay? Chammasoyo. Chamulkoyeyo. Chamko. Okay? Endure, tolerate. Chida. Chida. So, ito po ang to lose. Okay? So, meaning, to lose, no? So, natalo, to lose, is our answer. Kasi nga, pande. No? Pande 말은 무엇입니까? No? pande 말은 무엇입니까? So, pande, the opposite. No? Or, in short, kabaliktad ng given word dito na tanong, igida. No? The term, igida. So, to lose as our answer. Chulda. Ano po yung chulda? Chulda is to reduce. Okay, chulda. Okay. Chulda is to reduce. And chida is to hit or to play string instrument. No, tulad ng guitar. Instrument. No, instrument. String instrument tulad ng guitar. No, ganyan. Yung gamit na verb doon is chida. No? Ganun po. Okay? So, sana po guys, ang bantayan nyo lang po pag ganito na ganito na pattern or ganito na tanong yung hinahanap dito or ito yung instruction, taong chinmuni tapaseo. So, mayroon kayong nakikitang given word or a list of words na nalagay dyan. Kwangi inon automatic related and pandi hamyon or pandi heyo, pandi hada is the opposite. Okay? So, or dissimilar. Sana po, mayroon po kayong natutunan sa short video ko tungkol po sa sample reading exam. Sana po, masubaybayan nyo po yung mga videos ko na ginagawa para po ma-exercise yung utak nyo, yung knowledge nyo, madidevelop, ma-improve pa, just to figure out and to get the right answer, no? To enhance your reading comprehension, your understanding for the listening and the reading exam. Ganun po siya guys, no? Pag mayroon po tayong ina-inspire o mayroon tayong ginugustong bagay, kailangan po nating siyang pagsikapan, no? In a very right way, no? Sa maayos na paraan. Kaya nga guys, pag gusto niyo talagang mag-Korea, keep it up, keep on studying, huwag kayong susuko. Go Koreans, Scorpionians, just do your best with. And I'm always here to support, lalo na sa mga followers, lalo na mga subscribers sa YouTube channel ko. Do not miss to subscribe po, no? Pag nakatingin po kayo ng video ko, hopefully po nag-i-enjoy kayo at huwag niyo kalimutang ding mag-subscribe para po
magno-notify po sa inyo every time mayroon akong na-post na sample videos or sample the Korean or the Korean class or Korean language class grammars. Lalo na sa grammars guys, napaka-importante po. If you want to expand your knowledge about speaking Korean or writing Korean or understanding Korean, so kailangan nyo po talaga ng grammar. Yung grammar ang magpapa-ease o magpapadali sa inyo sa pag-intindi, lalo na sa paragraph, yung mga mahaba. Okay? So thank you everyone for watching and keep on studying.